Eto na, Mors! Ano nang chika natin dyan? Anyway, first things first. Hiwalay na pala sila 2003 pa lang eh. As in, there's a court order issued by Pasig City Regional Trial Court or Metropolitan Trial Court, I don't know, basta Pasig City Court, na hiwalay na pala itong mag-asawang to 2003 pa lang. And given na walang divorce sa Pilipinas, so ano lang yung meron sila? Legal separation lang ng properties. Nawala na yung conjugal blah blah blah. After 11 years of marriage, kinasal sila 1992. The court order of legal separation was issued 2003. So after 11 years of their marriage, tapos na, finish na. Simula na 2003, wala na, we are legally separated. Yung kikitain mo, kita mo na yan. Yung kikitain ko, kikirain ko na yan. Alright? Tapos itong mga property, itong bilyones na meron tayo right now, papatihin natin ito ng maayos, given by the power of the korte. So bottom line, ang hindi ko maunawaan, no, hindi maarot ng aking isipan, bakit mo isasabit si Miss Ivana Alawi dyan sa kasuhan ninyong mag-asawa? Technically mag-asawa, kasi hindi pa sila annulled. Alright? Ngayon, nag-file ng annulment si lalaki, kaya lumalaban ngayon si babae. Na ipinaglalaban niya na, naku, maraming babae yan, hindi yan faithful, may mga ganito yan, mistress yan, may blah 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 blah. Nakabuntis pa nga yan ng dalawang babae. Illegitimate child, dalawa. And all throughout the 21 years, napakaraming naging babae ni Mr. Ang hindi ko maintindihan after 2 dekada, bakit mo igigit-git or iipitin or atakihin or babanatan or isasama sa kaso yung isang babae na 6 years old pa lamang nung naghiwalay kayo. I don't get the point eh. Alam mo sa sarili mo, madam, nahiwalay na kayo 2003 pa lang. So, hindi natin alam kung ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kayo hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo, madam. Diba? Nakabuntis nga, ikaw na mismo nagsabi sa petition na pinail mo dun sa affidavit or whatsoever you call it eh, na nakabuntis yung asawa mo ng 2 babae, meron siyang 2 illegitimate child. Doon pa lang sa puntong alam mo sa sarili mo na matagal na itong may mga kinakasama. So bakit mo kakalkirin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers or about 40% of the internet population of the Philippines na very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo para manalo ka sa annulment case at papunta sa lahat ng ari-arian? Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan eh. Please explain nga. Kasi para makatulog kami mga marites eh. Diba? Hirap makatulog kapag ganyan iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Eto pa. Alam mo maraming naging babae si Mister. Yung legal husband or illegal husband. Kasi hindi pa nga annulled eh. Including, sino pa? Yun na, yung in-upload ko si Angelica ang saka si Ian Santos. Diba? Ang dami. All throughout for the last 21 years eh. Mga iba pang mga artista, model, natatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old na 45 years old na ngayon eh. Pero hindi mo sinabit sa case, puro iba na. Labo. Ito ba malupit dyan, madam, no? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo eh. Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos, yung Dasma property. At napakaraming condominium, billion na yung naipangalan at nalipat sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Na makita mo naghihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo? Grabe ka naman, madam! Hindi ka dinadamutan eh. Nirequest mo to, ipangalan ko sa akin, nilipat sa'yo. Akin tong Forbes, nilipat sa'yo. Dasma, nilipat sa'yo. O itong mga kondong to, nilipat sa'yo. Pinangalan na sa'yo lahat para lang sa ikakatahimik na yung puso kasi gusto na rin matahimik ng mister mo at maka-move forward sa buhay niya. Pero ikaw, gusto mo lahat mapunta sa'yo. Ano ba yung pinaka-goal mo na makita siya naghihirap at namamali mo sa kalsada? Para wala na yung mga lumapit sa kanya mga kababaihan? Ganun ba yun? Higanti ba ito? Pag-higanti? Ano higantihin mo? Wala namang ginawa sa'yo yung mali ng tao. 2003 pa lang, hiwalay na kayo. Binigay lahat sa'yo. May kinarabaho ka ba, madam? Pinaghirapan lahat yan ng Mr. Mo bilang isang malaking negosyante. Ultimo yung share sa Digi Plus na 30 million plus shares. Right now, magkano yung halaga nun, madam? 1.6 billion pesos. Nakapangalan pa rin sa'yo. Billionaire ka, peso, multi-billionaire kang madam. Dahil sa asawa mo, jackpot ka. Dahil sa paghiwalay niya, dahil sa legal separation niyo, binigay niya sa lahat kasi napakabuti ng asawa mo eh. Kung iba yan, naku! Pero dahil alam mo na mabuti yung asawa mo at hindi ka kayang iganon, at
At bigay lang siya ng bigay lahat ng mga nare-request mo kasi gusto niya matahimik yung buhay niya. Inaabuso mo. Ngayon, dinamay mo pa si Ivana. Hindi mo. Kaka-i-babe ka, kaka-i-babe. At ang gigigil ako. Sorry. Ito pa matindi sa'yo, madam, no? Few months ago, sabi mo, papayag ka sa annulment. Ito, take note ha, after mo na makuha halos lahat ng ari-arian ng asawa mo, around 70 to 80% ng kanyang properties ay naibigay na sa'yo. After everything, meron ka pang hinihingi. Alright? Para pumayag ka mo sa annulment. Ang gusto mo, after annulment, meron kang 1 million pesos allowance every month, lifetime, hanggang sa matigo ka. Ito pa yung pangalawa mong request. After annulment, okay? Lahat ng kikitain ng asawa mo, maging dollar billionaire pa siya dyan, kumita siya ng 10 billion, 20 billion, 30 billion pesos, gusto mo, meron kang share kahit annulled na kayo. At hindi pumayag yung asawa mo, kaya ka ngayon nag-iingay sa social media. Kaya mo sila dinidikdik. Dahil hindi pumayag yung asawa mo, lahat ng galit mo, binabaling mo dito kay Ivana. Bakit? Ano bang meron talaga kay Ivana, asa sa mister mo? Ikaw lang nakakaalam noon. Ano ba? Bakit ba? Bakit sa dami-dami after 21 years, ngayon ka lang nagkakaganyan? Kasi hindi mo matanggap na after 21 years, ngayon lang siya nag-file for the first time ng annulment? At sinisisi mo si Ivana? Ganun ba yun? So anong gusto mo mangyari? Maghirap sila sa kangkungan? Itagal nyo ng hiwalay eh. Nakuha mo na nga lahat, ano pa ba? Ano pa? Ano pa? Di ba ang goal nga ng mga ganito naghahabol ng asawa is makuha yung mga properties, makuha yung yaman, makuha yung share nila. More than 50% pa nakuha mo. So nakuha mo na ngayon. Nagre-request ka pa ng 1 million allowance per month, lifetime, at share sa lahat na nakikita ng asawa mo habang buhay kahit anag na kayo. Yun ba? Dahil doon kaya ka nag-iingay-ingay, madam? Grabe ka naman! Hindi mo? Nasiya ka ba dyan? Sa ganyang klaseng buhay? Na puro korte, puro paghahabol? Puro pera, puro properties? I'm asking you right now, happy ka ng ganyan? Nakapaghiganti ka na nakuha mo na nga lahat eh. Okay na, may revenge ka na. Nakuha mo na yung mga yaman, yung properties and everything. So ano pa? Happy ka ba ngayon? Sana happy ka, madam. I'm praying for you. Nanahimik yung tao. Dinadamay mo, sinisira mo yung imahe, kinakalagkad mo, palibasa siya yung pinakasikat. Gagamitin mo sa kaso. Para mag-visit mo yung asawa mo dahil, bakit ba? Meron ba siyang concern dun sa tao? Ganun ba yun? Kaya diniditik mo si Ivana? Ang akin lang, madam. 6 years old pa lang si Ivana nung naghiwalay kayo. So wag niyo siyang i-package ngayon or palabasin sa publiko or ilathala yung narrative na siya yung dahilan kung bakit nawasak ang inyong kasal, nawasak ang inyong pamilya. Dahil hindi naman yung totoo. Like 6 years old pa during that time. At kung ano man yung namamagitan sa kanila right now, let's say totoo yun, hindi siya yung dahilan kung bakit niya naghiwalay. So stop dragging her to this issue. Strategy mo ba yun? Technique mo ba yun? Game plan mo ba yun? Para manalo ka sa case? Dahil maging malicious or controversial yung kaso ng annulment ninyo, if Ivana Alawi na pangalan ay madawit dito as third party, ganun po ba yun? Very wrong eh. Very wrong. Wala naman po talaga akong paki sa inyo, madam eh. Or kung ano may issue ninyo mag-asawa eh, labas po ako dyan. Kaya po nakikisaw-saw right now kasi naagrabyado yung taong inosente. Let's say, may relasyon talaga sila. Ano naman? What's wrong? Ang tagal nyo na pong hiwalay. Nagkataon lang, nasa bansa kayo na walang divorce. Kaya ang lakas na loob mo ngayon maghabol. There's a problem with the country without divorce eh. Yung mga kagaya mo na ex-wife ay kaya maghabol sa lahat ng yaman ng asawa niya dahil nga walang diborsyo kahit legally separated pa kayo. Ngayon, pinapalabas mo sa iyong narrative, sa kaso, sa affidavit or whatsoever, na cheater yung asawa mo, adultery, infidelity, or whatsoever, para ikaw maging agrabyado. At pag ikaw agrabyado, makuha mo o masamsam mo yung 100% or whatsoever percentage, majority, ng yaman niya. Kahit wala kang inambag dito. Kasi housewife ka lang naman at wala kang trabaho. Sinuwerte ka lang kasi napakasalan mo yung isang tao na from rags to riches, bigla naging bilyonaryo at nakajackpot sa buhay. Ang hindi ko lang maunawaan, after mo makajackpot sa marriage na to, bakit until now, hindi ka makamove on at hindi mo siya palayain at hindi mo siya bigyan ng kapayapaan after niyang ibigay na sa'yo lahat-lahat, madam, at dinadrag mo pa ngayon si Ivana Alawi. Sana masaya ka at madala mo sa hukay lahat ng yaman mo na nakuha mo sa asawa mo. Alright? At sana maging maluwag yung iyong puso sa lahat ng mga kasong ito. Kung diyan ka makakaramdam ng kapayapaan, I'm happy for you, madam. No? Kung feeling mo, itong paghiganti na to na hindi maging masaya yung asawa mo at maging
tagalimos na lang sa kalsada, kung dyan ka magiging masaya, then so be it. Huwag mo lang idadawit or sisisihin si Ivana or sisirain sa publiko si Ivana as homewrecker, as someone na sumira ng kasal ninyo. Dahil hindi yun totoo. At alam mo po yan sa sarili mo, madam, with all due respect.